Mga kwento ni Felmo. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. At mapagpalang araw din po sa inyo, Sir Seth. Humingi ako ng pahintulot sa aking ina na kung pwedeng ibahagi ko sa programang ito kung paano ko unti-unting diskubre ang sekreto niya noon at kung anong mga nangyayari sa bahay. Ako po si Ella, taga-Antique. Taong 1982 nang nagsimula ang lahat ng ito. 10 taong gulang pa lamang ako. Sa mga panahong ito, masasabi kong may muwang na ako at nakakaintindi na sa mga nangyayari sa paligid ko at sa mga ginagawa ng aking inang, si Teresa. Noong mga panahong ito din ay napapansin kong halos araw-araw ay may mga bisita sa aming bahay. May mga iilang kapitbahay din na pumupunta sa amin at agad namang pinapapasok ng aking ina ang mga ito sa isang silid ng bahay na may kulay pulang pinto. Kailanman, hindi ko pa napapasukan ng silid na yon. Maigpit kasi kaming pinagbabawalan ng aking ina na pumasok doon. At ayon sa kanya, matatanda lamang ang pwedeng pumasok sa silid na yon. Sinasabihan pa niya ako noon na merong kapre umano sa loob ng silid, kung kaya't hindi dapat ako pumasok. Kukunin umano ako ng kapre at bilang isang bata, ano pa bang gagawin ko kundi manahimik at hindi ipipilit yung gusto ko, di ba? Napaniwala din ako ng aking ina sa mga pananakot niya sa akin. Araw-araw nga, tuwing sasapit ng takip silim, kadalasan kong nakikita ang aking ina sa kanang bahagi ng likod ng aming bahay, na kung saan naroroon ang malaking puno ng santol. Minsan ay naririnig ko si nanay na nagsasalita ron. Mag-isa siya. Minsan naman, nadadatnan ko siya na parabang may kausap. At sa tuwing lalapitan ko ito, ay ang siyang paghinto naman niya kaagad sa pagsasalita o ano man ang kanyang ginagawa. Hindi ko pa noon lubos maunawaan ang ginagawa ng aking ina dahil bata pa ako. Hindi ko din naman magawang usisain kung ano ang ginagawa niya sa takot na baka kagalitan niya ako noon. Hanggang sa isang araw, may 2 bisita ang aking ina na pumunta sa bahay. Napansin kong isa sa mga ito ay medyo bata-bata pa, habang ang isa naman ay medyo kaedad ng aking ina. Yung kaedad ni nanay ay tawagin na lamang natin sa pangalang Aling Linda. Umiiyak nang pumasok sa bahay. Ang isang babae naman ay anak ni Aling Linda na sa tingin ko kaedaran lamang ng nakakatanda kong kapatid na tawagin na lamang nating Inday. Unang kita ko pa lamang sa kanya, nagtataka na talaga ako sa itsura nito. Kitang-kita ko kasi ang pamumutla ng kanyang balat na akala mo naubusan na ng dugo nun. Balisa rin ito at parang wala sa sarili. Kung makatitig pa sa bahay namin, para bang lutang na lutang ang pag-iisip at talagang nanlalalim pa mga mata niya. Habang nag-uusap sila sa sala, mataman lang naman akong nakikinig sa kanila. Tulungan mo yung anak ko. Mga 3 araw na siyang hindi kumakain. Nakatitig din siya palagi sa buwan at minsan gumagalaw siya na parang lilipad tuwing gabi. Masama ang kutob ko na nayanggawang anak ko sa pinunta niyang baryo. Tumatangis na paliwanag ni Aling Linda kay nanay. Panay pang singot nito sa sipon niya kung kaya't pautal-utal ito kung magsalita. Tinanong naman ni nanay kung saan baryo pumunta ang kanyang anak. Pagkatapos sabihin niyo ni Aling Linda, nakita kong napaatras si nanay sa kinauupuhan niya. Baka sa mukha niyang pagtataka.
Tinanong niya si Aling Linda kung bakit nakarating ito doon, paano at bakit siya pumunta. Ayon naman kay Aling Linda, bago siya naglakad ay nagpaalam daw ito na pupunta siya sa kaklase niya sa baryong yon. Kung alam niya lang umano na gano'n ang mga tao doon, hindi na niya ito pinahintulutan pa. Pumasok sila sa loob ng silid na sinasabi kong hindi ako pinahihintulutan ng aking ina. Doon pa lang sumagi sa isip ko, Sir Seth, na nanggagamot si nanay ng may sakit noon. Nung una talaga, pumasok sa isip ko na isang doktor si nanay dahil sa mga naririnig ko na sinabi niyang gagamutin niya yung anak ni Aling Linda. Nang makapasok na sila sa loob ng silid na may pulang pintuan, naiwan ako sa sala ng bahay kasama ang nakakatanda kong kapatid na lalaki. Nakikinig lamang kami sa labas ni Kuya sa mga tunog na nanggagaling sa loob ng silid na yon. Maya-maya lang, narinig kong sumisigaw ng anak ni Aling Linda. Yun bang sigaw na parang hirap na hirap? Wala kaming imik ni Kuya at laking pagtataka namin gawa ng sa lahat ng mga bisita na dinala ni Inay sa loob ng silid na yon. Tanging ang anak lamang ni Aling Linda ang sumigaw ng ganun kagrabe. Dahil sa labis na pagtataka, dali-dali kaming nagtungo sa may pulang pinto ni Kuya. Nilapat namin ang mga tenga sa pader. Nang sa ganon, marinig namin ng malinaw ang mga kaganapan sa loob ng silid na yon. Pakiwari ko'y tila ba kinakatay sa loob ng silid ang anak ni Aling Linda. Naghuhumiyaw ito sa sakit. Rinig ko din ang pagmamakaawa nito sa aking ina at umiiyak na. Ilang sandali lang, naramdaman kong bigla na lang uminit ang paligid sa loob ng bahay. Ramdam na ramdam namin ang singaw ng init na nagmumula sa silid na kung saan sila naroroon. Maging ang pagdampi ng hangin sa aming balat na nagmumula sa silid ay kakaiba, na nagpanindig talaga ng mga balahibo ko sa katawan. Damang-dama namin ni Kuya ang hangin na medyo maalinsangan. Hindi nagtagal, narinig naming huminga ng malalim ang anak ni Aling Linda. Nang marinig namin ang mga yapak ng paang papalapit sa pinto, dagli kaming tumakbo pabalik sa sala at kunwaring walang ginagawa noon. Ilang sandali nga lang ay binuksan na ng aking ina ang pinto ng silid na yon. Kahit na medyo malayo na kami roon ay ramdam pa rin namin na nakakatanda kong kapatid ang hangin na lumalabas mula sa silid. Malinsangan ang hangin na yon. Naaamoy ko ang malansang amoy na nagmumula sa loob. Nung nasa sala na ulit sila Aling Linda at ang anak niya, nakikita namin ni Kuya na nanghihina ang anak ng ginang. Parang wala na itong lakas na maglakad. Inutusan ni Inay si Kuya na bigyan ng isang basong tubig yung anak ni Aling Linda. Nagaling sa isang bangang tanging ang mga bisita lamang ng aking ina ang pinahihintulutan niyang uminom. Maliban kasi sa silid na may kulay pulang pinto, ay isa rin ang bangang yon sa ipinagbabawal sa amin ng aking ina. Kahit na naman ang mangyari, maubusan man kami ng tubig na maiinom, ay hindi niya talaga yon pinapagalaw sa amin. Hindi ko alam kung bakit. Ang tanging alam ko lang ay nakalaan yon para sa mga bisita niya. Nang magtungo ang kapatid ko sa kusina para kumuha ng tubig mula sa nasabing banga, mabilis akong sumunod sa kanya para dungawin ang loob nun. Pero dahil sa bilis ng pagkilos ng nakatatanda kong kapatid, ay naisara niya na ang banga nang makarating ako sa tabi niya. Dudungaw pa sana ako nang senyasan niya akong lumayo sa banga, at tuluyan na nga itong isinara. Nakita kong may laman na ang basong hawak-hawak niya, kaya naman napabusangot na lamang ako. Hindi ko alam kung anong misteryo na bumabalot sa tubig na yon pero gusto ko talagang malaman. Nung ibinigay na ni Kuya sa aming ina ang ipinapakuha nito para ipainom niya sa anak ni Aling Linda, nasamyo ko ang napakabangong amoy.
Amoy yun ng bulaklak na bagong sibol at tiyak kong nagmumula yun sa tubig na laman ng baso. Nang mainom na ito ng anak ni Aling Linda, maya-maya lang ay nakita kong namumula ng mga kamay niya. Maging ang kanyang mukha na parang bigla na lamang dinaluyan ng panibagong dugo nun. Pinanganga ng aking ina ang anak ni Aling Linda at tiningnan ni Inay ang dila nito. Nakita din namin ni Kuya na mapula na ito na ibig sabihin, bumalik na sa normal ang anak ni Aling Linda nun. Iha, anong ginawa mo dun sa baryong yon? Tanong ni Nanay. Doon na ikinuwento na ng anak ni Aling Linda ang mga nangyari nung nagtungo siya sa baryong sinasabi nila. Ayon sa dalaga, inanyayahan umano siya ng isa niyang kaklase at nang makarating sila doon ng isa niya pang kaibigan ay napakarami umanong inihandang pagkain ng mag-anak para sa kanila. Dahil sa tuwa at galak sa maayos at magandang pagtanggap sa kanila noon, magiliw silang kumain. Anya pa'y hindi umano siya magkanda o gaga kung ano ang una niyang kakainin sa dami ng nasa harapan niya noon. Katakataka man kung saan galing ang ganong napakaraming pagkain. Sa kadahilan ng liblib na ang baryong yon, ay hindi niya na lamang ito pinansin pa. Pagkatapos nilang kumain at makainom ng tubig na kakaibang lasa, doon na nanlabo ang mga paningin niya. Umikot na din ang paligid niya hanggang sa nawalan siya ng malay nun. Nung magising siya, hapon na. Wala na rin ang iba niyang mga kasama at sinabi ng kaklase niyang nauna nang nagsiuwian ng mga ito. Nagpresenta na din ang kaklase niyang yon na ihatid siya pa uwi at ganun nga ang nangyari. Habang papauwi sila, napansin niya ang pagiging balisa ng kaklase at para bang natatakot ito sa hindi niya malamang dahilan. Ramdam niya pa ang panginginig ng kamay nito habang nakahawak sa kanya at namamawis yon. Para bang takot na takot. Nung nakarating sila sa bungad ng baryong kinatitira nila Aling Linda, hindi na nga nagpaalam pa ang kaklase niyang yon. Nagmadali na itong umalis at wala nang lingon-lingon pa, kahit makailang beses na itong tinawag ng dalaga. Matapos ang kaganapang yun ay doon na nagumpisang sumama ang pakiramdam ng dalaga. Hanggang sa hindi niya na alam ang mga sumunod na nangyari sa kanya. At tila ba nawala na siya sa sariling katinuan. Alam siguro ng kaklase mong yun ang kung anong mang ginawa sa'yo. Pero wala na silang magagawa ngayon. Alam ko na to, sabi ni Nanay. Nung tuluyan nang naimasmasan ng anak ni Aling Linda, nagpaalam na sila sa amin na uuwi na. Magtatakip silim na din kasi ng mga sandaling yon. Nung nakaalis na mga ito ay nakita kong pumunta kaagad ang aking ina sa gilid ng bahay namin kung saan doon siya laging nakatambay tuwing dapit hapon. Kami naman ng nakakatanda kong kapatid. Naganda na rin ang makakain namin para sa hapunan. Habang nag-aayos, hindi namin maiwasang pag-usapan kung ano ba talaga ang nangyari sa anak ni Aling Linda noon. Lumipas ang ilang oras, sabay-sabay na kaming tatlong naghapunan. May dagdag ko lang na ng araw na yon. Wala sa bahay ang aking ama at hindi namin ito madalas kasama. Isa po siyang sundalo, nakadistino sa malayong lugar. Bihira lamang ito makauwi sa amin. Minsan nga, biglaan na lang at walang abiso. Nakasanayan naman na namin yun at hindi naman kami ganun ka nangungulila dahil kababaryo lang din namin ng iba pa namin mga kamag-anakan. Matapos naming maghapunan, sinabihan na ako ni Nanay na maglinis na ng katawan. Agaran ko namang sinunod ang sinabi nito dahil nakagawian ko na din yung gawin. Nung papatapos na ako sa paglilinis ng katawan ko, bigla akong natigilan saglit. Nakarinig ako ng mahihina at kakaibang huni ng ibon na nagmumula sa labas kung saan ako naroroon. Kamuntikan pa akong magulat nang biglang may kumatok sa pinto ng banyo namin. Kasunod nun, narinig ko ang boses ng nakakatanda kong kapatid na
pinapamadali na ako. Pagkatapos ko nga ay sunod nang pumasok sa loob ng banyo si Kuya Oli. Nagtataka naman akong nagtungo sa silid tulugan namin kung ano nga ba ang mga naririnig ko sa labas ng bahay. Bago kami matulog ng nakakatanda kong kapatid, nakagawian ng kinikwentuhan kami ng aming ina na mga kwento tungkol sa isang reyna ng mga engkanto. Gabi-gabi, iba-iba ang buod ng istorya pero iisa lang yung bida, yung reyna ng engkanto. Hindi ko nga alam noon kung bakit ang reyna ng mga engkanto ang palaging binibida ni nanay. Kinikwentuhan niya kami ni Kuya hanggang sa makatulog kami. Nasa 13 taong gulang pa lamang ang nakakatanda kong kapatid noon. 3 taon lang ang pagitan namin. Kaya naman nasa iisang silid pa kami natutulog. Habang si nanay, mag-isa lamang ito sa silid tulugan nila ng aking ama. Nung maimbing na kaming natutulog, nakarinig ako ng malakas na kalabog sa bubungan ng bahay at malakas na pagkatok ng pintuan noon. Sa lakas noon, napabalikwas talaga ako ng gising. Nakarinig pa ako ng mga yapak sa labas ng bahay kung kaya ginising ko kaagad ang kapatid ko. Kinabahan ako noon. Para bang may nagkagulo sa labas ng bahay namin. Yung may mga gustong pumasok. Idagdag pang wala na sa tabi namin si nanay noon. Nang magising si Kuya, laking pagtataka din niya nang marinig niya mga kalabugan, katok, at mga yapak sa labas ng bahay na nagpapaikot-ikot. Saglit pa kaming nakiramdam at dala ng takot ay hindi namin agad naisip na puntahan si nanay. Nung tuluyan ng lumakas ang kalabog na naririnig namin, dun ko palang naisip na tawagin ito. Pero nung gagawin ko na sana yon, mabilis na tinakpan ng nakakatanda kong kapatid ang bibig ko. "Huwag ka maingay. May kumakaluskos sa bintana." Bulong nito na bakas ng takot at kaba sa kanyang muka. Ilang sandali nga lang ay narinig ko na din ang mga kaluskos na tinutukoy nito na nagmumula sa bintanang nasa tapat mismo namin. Hindi kasi malayo sa bintana ang papag na kinahihigaan namin kaya naman kitang-kita namin na umuuga ang bintanang yon. Kaya naman mas lalo pa akong binalot ng takot. Lalo nang may naaninag akong gumalaw mula sa awang nito. Walang sabi-sabi. Nagpumiglas ako mula sa pagkakahawak ng kapatid ko. Nagtatatakbong lumabas ng silid tulugan namin. Mabilis namang sumunod si Kuya dahil na rin sa takot. Nung tuluyan na kaming makalabas ng silid ay nakita namin ang aming ina sa may kusina. Nakaluhod ito at may nakasinding kulay pulang kandila sa harapan niya. Nakita kong mabilis na nag-uusal siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Pero nakakasigurado akong nagdadasal siya noon, Sir Seth. Maya-maya lang, tumahimik na din ang paligid pero sa kabila ng katahimikan, may kumatok sa pinto ng bahay. 3 beses yon. Malalakas ang pagkatok nito na parang isang taong nagagalit. Nang matapos magdasal ang aking ina at nakita niya kami ng kapatid ko, ay mabilis itong lumapit sa amin at niyapos kami ng yakap habang nakatingin sa pinto ng bahay. Kahit na niyayakap na kami ni inay, ay naririnig ko pa rin itong nagsasalita na parang nagdarasal nun. Gamit-gamit nito ang lingwaheng Latin. Ayon sa kanya, mas makapangyarihan umano ang Latin lalo na kung buhay ng mga salitang binibigkas mo. Ilang sandali pa ay natigil na din ang malalakas na pagkatok sa pinto namin. Doon pa lang din huminto si nanay sa pagdadasal niya. "Bakit ka nakikialam?" Mga salitang narinig namin na nanggaling sa harap ng pintuan. Dahil sa gulat ko, napaiktad talaga ako at impit na napasigaw nun. Sa lakas at laki kasi ng boses nun ay nanindig talaga mga balahibo ko sa buong katawan. Agaran naman kaming pinakalma ng aking ina. Sinabihang huwag matatakot sa kung anuman
ang nasa labas ng bahay. Ginawa ko lang yung trabaho ko bilang manggagamot. Layunin kong protektahan yung mga taong binibiktima nyo. Ang Diyos lang ang makapangyarihan sa lahat at wala kayong magagawa. Sigaw ni nanay. Hindi ko na nga mapigilan ang sarili kong hindi umiyak. Lalo na nang makita ko mga nakasabit na bote sa may dingding ng bahay nun. Halos lahat ng mga tubig sa loob ng bote pumubula. Tanda na may nilalang sa labas ng bahay. Hanggang sa muling nagbigkas ng kataga si nanay na nagpapintig talaga ng tenga ko. Yun bang parang may kampanang tumunog sa loob mismo ng tenga ko noon. Matapos yun, bigla na namang tumahimik ang buong paligid namin. Maging ang mga boteng may lamang tubig na bumubula ay kumalma ang mga yon. Dali-daling kumuha si inay ng asin sa kusina. Binudbud yun sa paligid ng bahay. Ang mga pintuan naman namin ay nilagyan niya ng walis tingting na nakabaliktad. Nakita kong may mga nilagay din siyang hugis pariya na parang medalyon sa bawat sulok ng bahay. Matapos yun ay sinabihan niya na kaming magkapatid na wag na matakot at matulog na. Magiging ligtas na rin umano kami noon. Pero nagpumilit kaming magkapatid na kung maaari ay tumabi siyang matulog sa amin. Pumayag naman si nanay. Pumasok na nga kami sa kwarto at sinara ni nanay ang pinto at bintana doon at natulog kami. Sobrang takot na takot talaga ako ng mga sandaling yon. Halos hindi na ako makatulog pero dahil na rin sa mga haplos ni nanay noon. Nakapikit-pikit ako. Kinaumagahan, bumalik sila Aling Linda. Kinuwento niya sa aking ina na merong nagparamdam sa kanila noong nagdaang gabi. Kaparehas ng gabing binulabog kami. Siguro, pagkatapos nilang pumunta dito, pumunta naman sila sa inyo. Sabi ni nanay noon. Bago muling niyaya ang mag-ina na pumasok sa loob ng silid na may kulay pulang pinto. Saglit lang din naman sila ron at hindi nagtagal, lumabas din. Pagkalabas nila ay nakita kong may bitbit na mga pangontra ng aswang si Aling Linda at ang anak nito. Saglit pa silang nag-usap sa may balkonahin ng bahay. Habang abala sila sa pag-uusap, may namataan akong matandang babaeng naglalakad, hindi kalayuan sa bahay. Mabagal na itong maglakad at medyo kukuba-kuba na rin dahil sa katandaan. Malayo pa lang ay nakaramdam na ako ng kakaiba sa matandang yon. Hanggang sa makadaan na ito sa mismong harapan ng bahay namin. Na makita ito ng anak ni Aling Linda. Nakita ko ang kakaibang takot na bumakas sa kanyang pagmumukha noon. Mabalasik at matalim din kung makatingin ng matanda sa gawin namin. Nabatid kong sa aking ina ito nakatingin. Noong nakalampas na ito, ay nasipat kong muli pang lumingon ng matanda. Sa maniwala man kayo o sa hindi, kitang-kita ko ang mga ngiti nitong nanunuya. Inang Teresa, siya yun. Siya yung kamag-anak ng kaklase ko. Siya yung huling nagbigay sa akin ng tubig bago ako nawalan ng malay. Natataranta at nahihintakutang wika ng dalaga sa aking ina. Mukhang mahihirapan ako nito . Nagtatanim talaga sila ng galit. Ang lakas ng loob na magtungo rito at magpakita ng mga hayop na yan. Sambit ni nanay. Sige na, magmadali na kayong umuwi at huwag yung kakalimutan yung mga sinabi ko at paalala ha. Timbagang nawika ni nanay sa dalawa. Matapos makapagpasalamat na mag-ina, tuluyan nang nilisan ng mga ito ang bahay. Nakita kong napahugot na lamang ng malalim na hininga si inay bago niya kami pinapasok sa loob ng bahay at isinara ang pintuan. Ilang oras ang lumipas. Nagulat kami nang dumating si tatay. Sobrang saya ko. Sobrang saya din ni nanay noon at naging komportable din kami ng sandaling yon. Medyo naibsan yung takot ko.
Tila ba nakalimutan namin ang mga kababalagang nangyari sa bahay noon. Tuwang-tuwa kami dahil hindi namin inaasahan ang biglang pag-uwi ng aming padre de pamilya. Naganda si inay ng masarap na hapunan. Sabay-sabay kaming lahat na kumain. Puro kwentuhan at kamustahan lang ang pinag-uusapan namin. Hanggang sa nagtanong ang aking ama kung sino ang bisita ng aking ina noong umaga. Anak kasi ni Maring Linda. Nayanggaw sa Karatig Baryo. Mabuti na lang at naagapan ko. Sambit ni nanay. Baka balikan ka niyan dito ha. Sigurado yan. Napapailing naman ang wika ng aking ama. Hindi nga kami nagkamali nun. Binalikan kami sa bahay ng kung ano man ang tinutukoy ni Itay. Habang kumakain kami ng hapunan, nakarinig kami ng mga yapak sa may bubungan. Mula yun sa bubungan sa taas ng pintuan hanggang sa may sentro kung saan kami kumakain. Napahinto kaming lahat sa pagkain ng magsalita ang aking ama. Hoy, huwag kang bastos. Kumakain kami dito eh. Tsaka kakabalik ko lang galing kampo oh. Sabi ni tatay. Dahil sa ginawa niyang yon, unti-unti na rin akong binalot ng takot at kaba. Sige na. Kumain na kayo. Huwag niyong pansinin yan. Eh kung papasok siya, magiging masaya yung lahat. Pabiro pang sambit ni tatay. Pagkatapos naming kumain, agad naman kaming pinapasok ng aking ina sa silid tulugan namin ni kuya. Naririnig namin si nanay at tatay sa labas na nagbubulungan. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila pero malakas ang kutob kong patungkol ito sa mga naririnig naming yapak sa bubungan. Habang nasa papag kami ng nakakatanda kong kapatid, nakikiramdam lamang kami kung ano ang mga susunod na mangyayari. Hanggang saan, kakaantay namin ay nakaramdam na lamang ako ng antok nun. Naputol lang patulog kong diwa nun nang makarinig ako ng malakas na kalabog sa bubungan na animoy may kumpol ng niyog ang nahulog. Kasunod nun, narinig kong galit na sumisigaw si tatay. Sa takot, naguunan kaming lumabas ni kuya sa may silid. Nakasalubong naman namin si nanay. Mabilis kami nitong niyakap at iginayak patungo sa silid na may kulay pulang pintuan nun. Pero bago pa man tuluyang mabuksan ni inay ang pinto ng silid na yon, nakarinig na kami ng malakas at sunod-sunod na pagkatok sa unang pinto ng bahay. Sa lakas nun, para bang nais nitong sirain ang pintuan. Magpaganon pa man, sinabihan lang kami ng aming amang huwag gagawa ng kahit na anong ingay at makiramdam lamang sa paligid. Huwag kayong matakot. Nandito kami ng nanay niyo. Pagpapakalma sa amin ng aking ama. Pero sa mahinang boses lamang yon. Nakita kong agad na binunot ni tatay ang kanyang baril. Tinutok ito sa pinto ng bahay. Nang sa walang ano-ano, may nakita kaming tao sa may kusina. Nakatayo ito't nakatingin sa amin. Nagtatayuan ang kanyang mga buhok. May napakapangit na itsura. Noong matitigan ko na ito, doon ko napagtantong siya yung aling nakita namin bago dumating ang aking ama noon. Nanlilisik ang mga mata nitong nakamulagat. Halos umabot na din sa magkabilang tenga ang pagkakabuka ng bibig niya. Nakitang-kita ko ang matutulis at naghahabaan niyang mga ngipin. Wala ring patid sa pagtulo ang malalapot nitong laway na animoy. Asong nababaliw. Ang nagpalakas pa ng takot ko ay wala itong kasaplot-saplot sa katawan. Kulang na lang ay humiwalay na sa kanyang buto ang lawlaw at kulubot na balat dahil sa katandaan nun. Dahil sa takot at pagkabigla, napasigaw ako sabay turo sa matanda. Agaran namang itinutok ng aking ama ang hawak-hawak niyang baril sa babaeng yon.
Ipuputok ko to kapag hindi ka lumabas ditong animal ka. Habang nakikipagtagisan ng tingin ng matanda kay tatay, ganun din ang pag-usal ng dasal ni nanay noon. Ilang sandali pa ay unti-unti naming naririnig ang tawa ng matandang babae sa may kusina. Nung lumingon kami sa pinto ng bahay, may nakapasok na doon. 2 malalaki pero maiitim na tao ang mga yon. Nang akmang tatalo na sa amin ang mga ito, sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang humangin sa loob ng bahay. Sobrang lakas ng hangin na yon na agad tumilapon ng 2 malaking tao palabas ng pintuan. Dali-dali namang isinara ng aking ama ang pinto. Kinandado itong mabuti. Saka nagtungo sa kusina at kumuha ng asin at nilagyan ng pintuan namin. Nang muli kong tingnan ang gawin ng kusina namin kung nasaan ang matandang babae na tumatawa, bigla na lamang din itong nawala. Takang-taka ko kung paano yun nangyari. Samantalang ni konting hangin ay wala naman akong naramdaman kanina lang. At papanong nawala bigla ang matandang babae na nasa nakakatakot na kaanyuan nun. Tinanong ko si nanay kung nasaan na ito. Ay naman kay nanay, hindi umano totoo yung nakita ko. Ilusyon lamang umano yun. Ginagamit umano ng mga aswang para manglinglang ng mga tao. Muling bumuka-buka ang bibig ni nanay at dinampi niya sa kanyang dila ang hinalaki niya. Gamit yon, gumuhit siya ng krus sa pagitan ng mga mata ko. Ginawa niya rin yun kay kuya. Makaraan ng ilang minuto, humalimuyak sa buong paligid namin ang napakabangong amoy ng bulaklak. Ayon kay nanay, naroroon na umano. Naroroon na yung gabay niya. Huwag umano kaming matakot nun. Dahil hindi ko pa alam kung ano ang tinutukoy ng aking ina ng mga panahon na yon. Hindi ko ito lubusang maintindihan at mas lalo lamang akong natakot sa pag-aakalang aswang din ang tinutukoy niya. Sa ano, inay? Hindi ko po nakikita. Balang araw anak, makikita mo din yan. Magdasal ka dyan para lubayan tayo ng mga kampo ng dilim ha. Sige na. Gaya ng sinabi ng aking ina ay nagdasal nga ako ng taimtim nun. Halos wala pa rin mapagsidla ng takot at kabang nararamdaman ko ng gabing yan. Doon ko na napagtanto na ang trabaho ng isang manggagamot na may mabuting hangarin ay napakadelikado pala. Lalo na kapag ang kinalaban mo ay isang aswang. Tay, huwag mo nang iputok yung baril. Makakadistorbo tayo ng mga ilang kapitbahay. Sa akin na yung problemang ito, kaya ako ang bahala. Sabit ni nanay. Nung unay ayaw pang pumayag ni tatay at tiyak nitong nasa paligid lamang ang mga nilalang na gumagambala sa amin. Pero hindi naglaon. Napapayag din ito ni inay na itago na lamang ang baril niya. Maingat pero mabilis ang naging pagkilos ng aking ina. Minadali niyang buksan ang pintuan na kulay pula. Pagkatapos nun, iginiya niya na kaming papasok sa loob. Nang maisara na ng aking ina ang pinto ay saka ko lang nakita sa kauna-unahang pagkakataon kung ano ang loob ng silid na kinaroroonan namin. Agaran kong naamoy ang napakabangong bulaklak na para bang nasa isang paraiso ako ng mga sandaling yon. Sobrang bango. Ramdam ko ang pagiging positibo ng silid na pakiwari ko ngayon na wala bigla ang takot na bumalot sa akin. Nakikita ko ang mga nakasabit na maliliit na bote na naglalaman ng iba't ibang pangontra. Namangapa ako nang makita ko ang isang bagay na para bang buntot na merong mga tinik at kulay itim nun. Pero nang tanungin ko ang kuya ko ay sinabi niyang hindi yun buntot kundi isang uri ng baging na may mga tinik o galing sa isang uri ng halaman na gumagapang. Saglit ngang napawi ang takot at kaba ko. Pero nang muling bumukas ang pinto at iniluwa nito ang aking ina, nakaramdam na naman ako ng takot.
lalo na nang makita kong duguan si nanay. Mabilis itong nagtungo sa altar ng silid at kinuha ang tansong patalim na nakalagay ron. Kinuha din ito ang baging na may mga tinik. Matapos yun ay sa kanya kami binalingan at sinabihang wag na wag lalabas ng silid kahit anong mangyari. Pagkalabas ni inay ng kwarto, ay siya ding mismo ang nagsara ng pintuan. Rinig na rinig ko ang kaguluhang nagaganap sa labas ng silid nun. Maging ang mga nakakapangilabot na mga pag-angil at huni ng wakwak. Naririnig ko. Sanhi, para muli akong balutin ng takot at pag-aalala para sa mga magulang ko nun. Maya-maya lang ay naging tahimik na naman ang lahat. Hanggang sa narinig kong kumalabog ang bubungan ng bahay. Parang nabutas ang bubong namin nun. Kasunod noon ay merong bumagsak sa sala, Sir Seth. Doon na mas lalo pang nagkagulo ang boses ng mga magulang ko. Rinig ko ang takot sa mga boses nila at natataranta. Dahil sa kuryosidad ay sumilip kami ni Kuya sa awang ng pintuan. Nakita namin na hinahataw ni inay ang nilalang na napakapangit ng itsura. Gamit ang baging na maraming tinik nun. Bawat paghataw ng aking ina ay hindi nakakaiwas ang nilalang na para bang sumusunod yon saan man ito magpunta. Ang nakapagtataka lang ng mga sandaling yon, nanonood lamang ang aking ama. Si inay ay walang humpay sa paghambalos ng baging sa nilalang. Usal ito ng usal ng dasal. Kahit na may kadiliman ng mga oras na yon ay kitang-kita kong itsura ng nilalang. Parang malaking aso na putot balat, payat na payat. Sa laki din ito ay aakalain mong isang batang kalabaw. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata na kahit nang hihina na, ay nais pa ring sumugod kay nanay. Kitang-kita ko ang gigil ng nilalang na yon. Nagkamali ka ng sinugod, animal ka. Akala mo aatrasan kita? Pasensyaan na lamang tayo. Wika ni nanay nun. Nung akmang uundayan na ito ni inay ng saksak gamit ang tansong patalima, dun na siya inawat ni tatay. Sabi nito'y hayaan na lamang na mamatay sa labas ng bahay ang nilalang. Nang sa ganun ay wala kaming anumang pananagutan. Doon palang kumalma si nanay. Nakita nga naming hinila ni itay ang nilalang palabas ng bahay nun. Buhay pa yon, humihinga. Nang malapit na itong makalabas sa pinto, dun na nagbago ang anyo niya. Sa maniwala man kayo o sa hindi, naging tao yon. Ang mas nagpagimbal pa sa akin ay ito ang matandang babae na sinabi ng anak ni Aling Linda na kaanak ng kaklase niyang nakatira sa Karatig Baryo. Lupay pa yon. Marami ng latay sa katawan. Nang tuluyan na itong mailabas ni itay ng bahay at maisara ang pinto, ay ang siyang pagbukas naman ni inay ng pinto sa silid nun, kung saan kami naroroon ng nakakatanda kong kapatid. Lumabas na kayo, ligtas na tayo, sabi ni nanay. Muli itong nagtungo sa altar. Inilagay ro ng tansong punyal na hawak niya at ang baging na pinanglalatigo sa nilalang. May takot man ay nilakasan ko na lamang ang loob kong lumabas ng silid na yon. Dali-dali ko namang hinanap ng tingin kung saang parte ng bubungan namin ang nabutas. Ang nakapagtataka, walang ni isang butas sa may bubong. Nang tumingin pa ako sa paligid ng bahay, ni isa, walang nasira sa mga kagamitan namin. Maliban na lamang sa mga nagulong upuan at ibang bagay. Ang hinahanap ko ng mga sandaling yon, talagang yung butas kung saan pumasok ang nilalang, pero wala talaga. Tinanong ko si nanay kung hindi ba nasira yung bubungan namin at kung paano nakapasok ang nilalang. Ayon kay nanay, dahil umano sa gabay niya yon, ipinasok niya umano sa loob ng bahay ang nilalang
para parusahan ito. Kaya umano nakapasok yon ng walang sira o walang kahirap-hirap sa loob ng bahay. Hindi ko pa nga halos maintindihan ang mga sinabi nito. Kung hindi pa niya ipiniliwanag ng maayos ay mananatili talaga akong lito. Doon ay sinabi ng aking ina na bata pa lamang siya ay may gabay na siyang engkanto na parating tumutulong sa kanya sa oras ng pangangailangan. Gabay ito ng kanyang lola na naipasa sa kanya. Ito din ang tumutulong sa kanya na manggamot at magpagaling ng mga may sakit. Sa loob ng silid na may kulay pulang pinto, doon nananatili ito. At sa may puno naman ng santol sa gilid ng aming bahay, tumatambay tuwing hapon. Kaya naman pala parati kong namamataan si inay na nakatambay doon. Kahit na ganun pa man ay hindi pa rin kami nagpakampante ng gabing yon. Sa kauna-unahang pagkakataon nga rin, natulog kaming magkakasama sa loob ng silid na may pulang pinto. Ang gabay din umano ng aking ina ang may gusto na doon muna kami matulog. Nang sa ganoon ay makapagpahinga kami ng maayos at matiyak ang kaligtasan namin. Punong-puno ng pangontra ng kung ano mga nilalang ang nasabing silid nun. Sa kabila nga ng grabing takot at kabang nararamdaman namin, nakatulog ako na mahimbing. Matapos ang pangyayaring yon, hindi na muli pang bumalik ang matanda na nakaengkwentro ng aking ina sa loob ng bahay. Tuloy naman ang panggagamot ni nanay sa loob ng silid ng gabay niya. Magmula nga noon, hindi na nawala pa sa isipan namin ang katakot-takot na karanasan ng gabing yon. At ang natuklasan ko sa likod ng silid na may kulay pulang pinto.